si Kawhi pumirma na ng contract extension na 3 years, $152 million. Magkakaroon si Kawhi ng $50 million per year sa tenure ng contract na yon. Pero ito kasi ang catch dyan, kung bakit ngayon agad pumirma si Kawhi ng kontrata kumpara sa mag-intay siya until off-season. Meron kasi siyang player option dahil pumirma na siya ng panibagong contract extension na void na yung 2025 contract niya. Napalitan yun sa taon ng $152 million. Imbes na 4 na taon na kontrata pa ang nakay Kawhi, 3 pa rin ang matitira. Initially, 2 taon lang ang pinirmahan ni Kawhi dito sa Clippers. Sa layman's term, dinagdagan lang ng 4 na milyon yung 2025 contract ni Kawhi na naka-player option. Ito yung pinirmahan niya noong 2021 na $176 million. Sa ngayon, ang total talagang pinirmahan ni Kawhi, $104 million sa loob ng 2 taon. Ang nasa report kasi long-term contract yon, pero short-term lang talaga ang pinirmahan ni Kawhi. Mas makakatipid kasi ang team kung ngayon siya bibigyan ng contract extension. Base kay Woj ay meron na rin kasing discussion dito kay Paul George. Kapag parehong contract ang binigay dito kay PG, nasa $100 million din yun sa loob ng 2 season. At nasa $100 million din silang dalawa ni Kawhi kada taon. Magkaparehas kasi ang pinirmang kontrata ni Kawhi at ni PG dati. Sa report, isusunod na papirmahin si Paul George ng contract extension dahil halos katulad din ng kay Kawhi ang posible niya makuha. Yung pagpirma kasi ngayon ni Kawhi Leonard ng contract extension ay pinaghahandan di umano ang kontrata namang ibibigay kay James Harden sa off-season. Dapat kasi ang makukuha talaga ni Kawhi kung hindi siya pumirma ngayon at inintay niya yung off-season, nasa $161 million sa loob ng 3 taon plus yung $48 million kung i-accept niya yon. Kahit si Kawhi ay merong $50 million per year sa susunod na 3 taon, nagpababa pa rin siya ng $8.5 million para sa kanyang contract. Ganon din ang posibleng mabawas kay PG kung pareho sila ng kontratang ibibigay ng Clippers. So far, magkakaroon agad ng Clippers doon ng $17 million kung sakali na pwede nilang isign si James Harden naman sa off-season. Pwede pang madagdagan yung kontrata na yon, pero nasa kamay na yon ni Paul George kung magkano ang hihingin niya dito sa Clippers or magkano ang ibibigay sa kanya. Dahil nga next year, mas malaki kasi yung salary cap, so pwede madagdagan pa yung $17 million doon. Isa pa, si Kawhi at si PG naka-bird rights dito sa Clippers, kaya pwedeng lumagpas sa salary cap yung kanilang kontrata. Ito kasi nababasa ko sa comment section, nagbigay di umano ng malaking kontrata ang Clippers sa isang player na injury prone. So ando na tayo, pero kapag natapos ang contract ni Kawhi, papatak pa lang siya noon ng 35 years old. Mataas pa rin naman yung kontrata na $50 million per year kahit sabihin nating nagpababa pa siya. Ganun din kasi ang posible kay PG. Sa technicality, 2 taon lang talaga ang pinirmahan nitong si Kawhi at low risk yun kumpara sa pinirmahan ni Zach LaVine, Bradley Beal at Kevin Durant. Nasa 4 years yun. Ganun din si PG kapag pumirma. Kapag katulad ng kay Kawhi, papatak naman siya ng 36 years old kapag natapos yun. Pero kasi ang Clippers ngayon, meron kasi silang mga tinatarget. Una, syempre makakuha ng championship. Makapiga pa ng pwedeng makuha dito kay Kawhi para makapasok sila sa finals. Pero yung isa pa talagang pinaghahandaan ng Clippers, next season lilipat na sila sa bagong arena. Kailangan ng LA ng star power para doon at para makahakot sila ng mga fans. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi talaga yon long term. Kahit si Woj, sinabi ring hindi long term contract yon, short term lang. Ang tanong lang dyan, magkano kaya ang hihingin ni James Harden sa Clippers para magstay siya? Sabihin nating nasa $104 million agad si PG at si Kawhi next season. Ang susunod kasing mataas ang kontrata doon, si Norman Powell na merong $19 million. Mas mataas pa rin ang kontrata ng 3 players ng Suns, 3 players ng Celtics at 3 players ng Bucks kumpara sa Clippers. Kaya may cap space pa rin doon ng LA para ma-retain nila si Harden. Ang $8.5 million kasi na sinabing nabawas kay Kawhi, sa kabuuan ng kontrata talaga niya yon. Pero sa off-season kasi dapat $161 million siya. Ang magiging value kasi noon sa susunod na taon magiging 180 at sa susunod na taon pa mahigit $200 million kasi nga kada taon tumataas yung salary cap.
Kaya nga sabi ni Keith Smith nung nilabas ang balita tungkol kay Kawhi na pumirma na ng contract extension, na intriga agad siya dahil sa iba maliit yung $8.5 million na binabanga ng contract ni Kawhi. Pero sa NBA ngayon, malaki na yon para sa cap space, lalo na kung dalawa pang 8.5.